Para po sa record, pwede pong may state ninyo yung full name ninyo and ano yung ginagawa ninyo sa... Anong language? Sa Filipino. Kung saan po kayo comfortable sa? Ako po si Ruben Torres. Ako'y isang abogado. Tapos paglingkod sa ating pamahalaan sa panahon ni President Cory Aquino at panahon ni Fidel Valdez Ramos. Ako po isang pribadong citizen na ngayon. May bufete, may law office at nagsasaka. Alaga ng buhaya. I have a crocodile farm and I'm breeding crocodiles now, especially the Philippine crocodile, which is critically endangered. So I'm helping the government preserve this species because there are not very many in the wild now. So I volunteered to raise and I'm very successful because my crocodiles have started to lay eggs and hatch. So I have produced almost 21 new Philippine Mendorense now, so we can preserve this species. That's my work now. Pero pag binalik po natin, let's say, 40, 30 years ago, nung estudyante pa kayo, at pag inaalala nyo, yung student days nyo in relation with Pindiona, ano yung mga images na naalala? Matagal na. Ako yung nag-umpisa ng aking pagiging aktivista. No, ako yung nasa AB pa, that should be 1961. And it heightened when I was in the UP College of Law. Dahil lang sa involvement ko sa student politics and sa Philippine Collegian sulat, ay kasama ko pa rin yung ibang mga profesor at kaibigan na mga progresibo. Ako yung nahikayat na sumama sa kanila at nagkaroon na rin sariling consciousness, social consciousness. Dahil noon ay nag-martial law. Ang estudyante ko pala ako ay buhat nang ako'y unang namulat dyan laban na kami sa pamahalaan ni Marcos. Hindi pa sa diktator. Ngunit laban kami roon sa kanyang policy na magpadala ng mga sundalo sa Vietnam. Dahil ako'y naniniwala noon na that was a war of liberation of the Vietnamese people against their colonizers. And the Philippines should not help any colonizer because we were under colonizer ourselves, both the Spaniards and the Americans. So I thought that Philippines has no business really helping the Americans in Vietnam. So nilabanan namin si Marcos at tuloy-tuloy yun hanggang sa matapos kami ng estudyante ay nagdeklara naman ng martial law. Si Marcos ay tuloy-tuloy na laban. Kaya lang itong Mendiola ay naging side ito ng maraming protesta. Unang-una itong pinakamalahing kalye na malapit sa Malacanang at diretso ito sa Gate 4, the main gate of Malacanang. Although yung office ng presidente ay malayo pa doon. Actually nasa Gate 2, malapit sa Gate 2, but ang liit-liit ng kalye. So mahirap magmasa maraming tao, mahaba, hindi massive. Ngunit itong Mendiola, malaking kalye ito. Pangalawa, malapit sa mga universidad at kolehiyo. So madaling mag-mobilize. Yan ang iniisip namin na kung makuha lang yung mga estudyante sa kalapit ng eskwelahan, hindi ka na maghahakot pa ng marami, gagastos ng marami pag-hire mo ng buses, jeepneys, para punta sa demonstrasyon sa Malacanang. Kaya napilitan at yung gobyerno rin siguro ay gusto nilang mapalayo doon
sa opisina ng Presidente. Mm. Kaya itong medyo, tinutolerate itong Mendiola for a while. Oh. For a while, tinutolerate nga. Malayo naman eh. Kaya naman. At may bridge pa nga. Mendiola Bridge. Na kung saan ay madaling harangin. Mga protesters. Ang mga protesters. So, and that was very convenient also to us. Kaya nagkaroon ng maraming protesta sa Mendiola. At naging ano lang ito, paborito na sapagkat may mga maraming namatay. Maraming namamatay dyan. Ilang demonstrasyon, maraming namatayan ng mga aktivista dyan. Nagkaroon na rin ng value yung parang sentimental value na doon na ulit-ulitin ang demonstrasyon sa Mendiola in honor or observance of the death of mga kasamahan na nasawi sa Mendiola. Naalala nyo, during your college days, or bago yung mga activism against Marcos, ginagamit na ba talaga as protest site yung Mendiola? Hindi eh. Dati ang unang ginagamit yung talagang kalsada sa malapit sa opisina ng Presidente. Yung mga kabanon, hindi ko na alam ang pangalan nung Alegre side sa Maguilapa. Malacanang, Alegre. Yung ginagamit, mahaba yun. Nang kabutihan naman doon, kahit na nakakaunti kayo, hindi kayo halata. Samantala ang Mendiola, napakalapad, napakalaki, mahalata kayo yung kakaunti kayo. Both are, but binawal ng Presidente, binawal ng gobyerno yun doon sa Alegre. Talagang hindi na pwede doon, dahil napakalapit naman talaga sa seat of power. Madaling talagang malakas ito ipasukin. Nabanggit niyo yung pagiging involved sa student politics sa campus and sa school paper. Pag nag-mobilize kayo noon from UP, papuntang Mendiola, paano nyo binubuo yung tao? Hindi lang sa Mendiola kasi O ano yung usual sites? maraming sites sa Plaza Miranda, sa US Embassy, Malacanang, mga sites of demonstration as usual. Again, a few days before, or even 1 week before, since we were also in the official newspaper of UP, ay hype na yan, na dinidiscuss na yung issue na gusto namin talakayin at gusto namin maintindihan ng mga estudyante kung bakit the next week, for instance, ay makakaroon ng isang malaking demonstrasyon. So, through the school newspaper, through the various organizations, maraming organisasyon kasi dyan sa UP, pati mga fraternities, letter fraternities, yung mga progressive organizations, nagbase na dyan ng Kamataang Makabayan, ng Bagong Asya, ng Usuari, ng maraming pagkakaya sa Kamataang Pilipino. Maraming nagbase dyan na tapos yung mga professors ay very supportive, mga progressive professors. So, pagdating ng a few days, student council, for instance, was always being used by us. Hindi kami nag-mobilize sa kami-kami lang. It's always get the student council to officially sponsor or join or lead the organization. Kasi kami naman lahat sa student council noon halos sa isang paningin from the chairman down to the councilors. Pero rin naman ang sentimento yun anti-American, anti-imperialist, anti-Marcos. So madaling gamitin yung student council. Ang may pera yung student council, may pondo yan na pwedeng gamitin. So pwedeng magrenta ng buses. So, may mga barkers kami, na jeeps, na may loudspeakers, bukas na classes sa umaga, may ikot yan. Nag-a-announce na mayroong malaking demonstrasyon magsisimula sa alas 2 pumunta Manila, Malacanang or Plaza Miranda or US Embassy. And then we also touch base with the organizations in the province, special organizations, workers, unions. So may mga effort na No effort. It should not be, kasi kaniniwala ko noon, when I was a leader there, na all demonstrations should not be merely youth students. Bakit? It should be a multi-sectoral group. So makita ng pamahalaan na united ang dyan. Hindi lang kabataan yan, hindi lang pagka-idealismo yan. Di ba?
And kung masamahan ka ng maraming grupo, mas malakas ka dapat kaysa pala estudyante. No? Yung pang pala estudyante lang, idealist yan, etc. etc. Yeah. So we must make effort all the time to unite various sectors. We have to get peasants, we have to get farmers. How do you do the We have to link with the organizations. We have to link with them and help them mobilize, you know. Like, sige kami ng bala sa buses. Kayo na lang sa pagkain, etc. Magbaon kayo, etc. Pero sasagutin na namin ng buses o jeepneys na magdadala sa inyo kung ilang kayo. So, magiging malaki. Magiging malaki. And hindi lang student based on protest. No, it's really cross-section of the society. Bakit po nauuwi sa pagprotesta sa kalsada? But piniprefer niyo yung ganong action? There's no other way. There's no other way to express your sentiment. No, to the newspapers, karamihan naman kontrolado eh. And hindi naman makita ang person ng protesters, ng anti-administration, anti-government. Kung hindi mo ipapakita yung tao mo, di ba, na marami ka, masustain mo, di ba? And kung diaryo naman, ang radyo at the time, kakunti pa radyo, TV, hindi pa naman ganun ka-popular. Yes. So, ginagamit din ng mass media. But it is always like that naman everywhere in the world. You have to show protest, you have to show warm bodies. Kung press release lang yan, wala maniniwala dyan. So, pag may warm bodies na yan, sabi totoo ito, malaki na pala ito. And then, even before martial law, maybe before martial law, in fact, ay sinusustain na namin yan. Ang protester almost every day yan. Almost every day. How do you sustain an almost daily protest? Kanya-kanyang group na susuporta. Fundraising kami. Depende na mga old newspapers, molekta sa mga vital newspapers to support. No? We were really sustaining it. Kahit na maliit, pero tuloy-tuloy yan. Kasi pangakot nga noon martial law eh. We were really saying na magma-martial law, post natin ito, lahat mag-dictator si Marcos. And, well, of course, it was probably infantile thought na we could put down the government. During the time? During the time, that by continuing demonstrations, we could put down the government. How did the state respond? They decided with just toleration. In fact, to the credit of Marcos, every time there's a demonstration, there was supposed to be a demonstration, he would call us to Malacanang and talk to us. Don't continue with this demonstration, it might be bloody. In a way, what do you want, etc. And we will address the problem, etc., etc. But of course, we know he was a politician and he would make promises. And then I used to respond to him when I was leader of the Movement for Democratic Philippines, which is an alliance. If it will be bloody, Mr. President, it will be because of your forces, of you. So the blood will be in your hands. So, ganyan lang ang usapan. Then, Fidel Ramos, the chief of PC, would also call us, asking us not to bring any explosives or any guns because that will respond with firepower of the police. Ganyan lang naman. But the government really made an effort to stop the demonstrations, to talk to the demonstrators to make demonstrations run as peaceful. Alam mo na sa estudyante, marami rin mapusok ang ulo eh. Di ba? Dala ng pillbox kahit nasabihin mo walang dalahan ng barrel pillbox. Mamaya, bumabato na. So probably some of the students also wants to court the violence of the military. So yun ang unang dinidebate namin. So this was discussed na? Bakit, kung demonstrasyon, bakit mayroong tayo mga pillbox? Hindi ba peaceful demonstration? Pero kung labanan, sabihin na lang ninyo, baril lang na tayo, we will attack the police. And we will bring guns and grenades, di ba? Hindi yung pillbox na yan. Ang dami na mamatay sa atin eh.
binabaril tayo, wala naman tayong dalang baril, pillbox lang. So, kung talagang barilan. And gusto natin, we'll bring guns. We will not do it that way, na maraming innocent na hindi na maalam yung agenda natin. Isusubo natin sila. So, yun ang mga internal differences namin noon when I was a student leader. So, na I would not want na kung demonstrasyon. This area of us. Hindi yung batuhan ng pillbox. Kasi may mga incident naman, nauunang bumuto yung nagrarally. Kaya binabaril. Di ba? Hindi naman babariling ka muna bago ka maputo eh. Babato eh. So, we provide the police and Marcos para bang the argument or the reason why they should After nung nagkaroon na ng mga casualty sa side ng mga demonstrators, nakipag-usap pa rin ba sa inyo si Marcos? Continuous naman yan. Every time, ang kami naman, to show na we mean well, na hindi naman kami talaga ganun katigas. We go there. We honor him with our audience. Tell him he's our sentiment, etc. That we just want to air our opposition to your government. So, President, we don't like what you're doing, etc. Itong pagpapatawag ni Marcos sa inyo, nangyayari ito during the demonstration or before? Before, 2 days before. Okay. Another time, Romulo was the president of UP. So he would tell us, why don't you, the president would like to talk to you. He would talk to us also, Carlos Romulo. In fact, there was an incident when I was in the student council. I was leading a demonstration. Nung malaki ito sa Manila Hotel and where Johnson would stay. Visit na and US Embassy. Natawag ako ni President Romulo, UP President Romulo. So, Ruben, we have to go through these, he's the president, that's the decision of the council, and marami na kami na-mobilize. Ilang bang bases ang dadalhin nyo? Sabi ko, we expect from our funds, we can rent 20 buses to students. Sabi ko, why don't you make it 40? I'll give you the money to rent bus. So, nag-renta silang bus. And that's all, Hindi niya mapigil, sumama na siya. Di ba? And then we asked some of his professors to go with us para ma-abort ba yung violence, etc. Makita lang yung mga dean yan, the students, kasama lang sa demonstrasyon just to talk to the police. So, yun ang mga nangyayari ng araw. Nakakatuwa ko isipin. Si Romulo being a politician, being a diplomat, he knows how to handle people Kung ayaw niya man, hindi mapigil yan. Sasamahan ka niya Bibigyan pa niya pera, mobilize 40. Sabi niya, respectable size yan. Is not just 20 buses. Double that. I will pay for the other 20 buses. Double kami. Kailan dumating yung point na sa tingin ninyo hindi na willing makipag-negotiate si Marcos? Or talagang... There was no time when we negotiate. What I mean was he was calling us, tell us not to make it bloody. To have an orderly and peaceful demonstration. That is only plea. He would never tell you to stop. Lawyers knows the right of citizens. He would not tell you stop that. No, he said make it peaceful. Okay. During that time, recall ko lang, do you have to make apply for permit para mag Yeah, because doon naman hindi ka naman nag-apply ng permit. You give the local authorities, the police, a reason to break your demonstration. So sa local level kayo City Hall. City Hall. Kasi that's the law. If you don't apply for that, pwede ka talagang i-evict doon. If you want to be victims rather than just to air your grievances para matraumatize mo naman, huwag ka lang mag-permit. And right there and there, it will disperse kayo. May nangyari ba na hindi ka nag-apply ng permit? Meron mga nangyayari, hindi nag-apply ng permit. Lightning na yun. Lighting rallies na yun. Hindi alam na darating mo sila. Pero these are small
rallies, no? Small demonstrations, halos wala ng speeches, basta placards lang, distribution of leaflets. Kasi the moment you stay there long, you have no permit, you will be dispersed for sure. Yung mga malalaking demonstrations mo, ano nangyayari? Pagdating niyo, for example, sa Mindiola, may mga programs or speeches? May mga programs, speeches, and naka-schedule na yan. Kasi mga gasalita, dahil sa hanay ng mga gagawa, hanay ng mga nagsasaka, hanay ng estudyante, hanay ng mga professionals, mga schedule yan on the same theme. Anong pakiramdam? Anong feeling standing in front of the crowd in Mindiola? Hindi kasi, ang ano naman dyan hindi lang Mindiola, but ang dami namin demonstrasyon sa Plaza Miranda. Pag nagsasalita ka nun, siyempre, kasama mo lahat yun eh. Sang-ayon naman sila talaga doon, kaya sumama eh, di ba? So, nabubos yung moral mo na tama itong pinaglalaban ko, kaya dami-dami na namin, etc. Lalong tumitibay yung paniniwala mo na ito, labanan ng imperialismo, labanan ng kolonyalismo, labanan ng diktadura, o mga strong arms, di ba? Itagawin ng agrarian reform. Yun ang mga issue na dinadala namin. Was there ever a time na nakita nyo ang dami ninyo, ang lakas ninyo, lusugin na natin ang Malacanang? There was a time, I forgot now, nilusog talaga. Kasi naman, yung police sent this fire truck na wala naman palang laman tubig. So, para bombahin yung mga demonstrations kasi we were already pushing the gate eh. Nasa gate kayo? Nakakarating kayo sa gate? Umatras na yung mga police eh. Pumasok na sila sa Malacanang kasi marami talaga. And I was there myself. So, pushing. Dumating yung fire truck, walang tubig. Kinapture ng mga kasama namin. In fact, some of them were arrested eh. Yung mga bandila namin doon sa taas ng fire truck, ilang dinulak sa gate. Yun, nagkabarilan doon. Marami namatay doon. Marami nasakta namatay. Yung mga namatay. Kasi tinulak na sa yung fire truck. Walat yung gate 4 eh. Ay akala ng mga security doon, presidential security guys and police, mawapasok ng Malacanang. But then we were pushed back also when there were gunfires and arrests were made. As a student leader, paano kayo nagre-respond dun sa pag nagkakaroon ng casualty or physically? Well, yun nga eh. Yung mga casualty, very regrettable yun. Hindi naman plano yun na may mamatay. Kaya yun, nag-explain lang kami, nag-apolo lang kami, pinataguin namin ito, namatay siya sa Marte, to the coast, whatever. Lakit also the family. Abuloy, mga saktan naman. Beforehand, we always establish command post so that if there will be any casualty, anyone wounded, we could immediately get them and bring them to hospitals. Kailangan naman organize yung rescue effort. Hindi gusto na pabayaan mo, nasaktan niya, parilyan, pillbox yan, whatever. Diba? So, may mga infiltrators naman siguro ang military sa ranks ng mga aktivista. During the time? Ang babato ng mga pillbox. Diba? Sila unang nagbabato yan. Hindi naman sila tinatamaan. Kasi may counter-sign naman sila. Sila yung military. So, that became very evident after when martial law was declared. When some of the so-called activists in UP were actually officers of the military. And they went back to the units. And there they was pointing to our hideouts, to our places. Kasama namin. That's really, that's the business of the military. To infiltrate the ranks. Di ba? They're not been doing their job if they're not infiltrate. Di ba? Yung sa mga dispersal, ano yung usual mood? At bakit, ano yung usually nagtitrigger ng dispersal? Ng violent dispersal? Yung mga nagkakaroon ng violence. Nagkakaroon ng putukan. At saka you exceeded na the time. Wala din ba yun? Hindi permit. They always use the, hindi permit eh. You said that you would be there from 2 o'clock to 5 o'clock. And you exceeded that. Then that will provoke already a dispersal. Ano po yung natatandaan yung grupo na usually siya nag-initiate ng dispersal? Saan galing itong mga... I don't know. These were policemen. Ano yung usual method nila ng dispersal? They used the fire
fire truck, fire hoses, water hoses. They use that. And then, pupus ka ng pupus. Ng phalanx ng police, pupus, move sila forward until matras na kayo ng class. Usually naman, may pareho sila, so hirap labanan yan. Tear gas. Tear gas, they use that. So, nag-best naman kami na tear gas dyan. Nung bumaba yung martial law and natural, sinasabi mo nga na na-infiltrate yung student movement and marami yung na-arresto. Anong naging option mo bilang student leader? Binalak niyo pa ba ang bumalik ng Menjola where street protests Until for a long time, walang demonstrasyon when martial law was declared. Talagang hindi pwede. So, tsaka kami, many of us went underground already. Tagod na rin kami kasi we were on the arrest list, wanted list of the government. So, I had to go underground myself. So, dahil sa hindi mo alam yung mangyayari sa iyo, marami siya na research student leaders. Tsaka ito, hindi na ako estudyante, professional na ako. Lawyer na ako. Also with the legal counsel in the UP. Teaching. I was in the law center, doing research, etc. So, talagang I had to support na to, for my own safety, to go underground. After martial law, or after the imposition of martial law, kailan nyo naaalala bumalik ulit yung tao sa Menjola? After, bumalik yan ng demonstrasyon, 86 na yun. There were, naging part pa ba kayo? There were no demonstrations, hindi na after 86. Except 86, I was there. During the EDSA revolution, we were part of it. I was part of it. I mobilized people. I mobilized. Kasi yung, alam natin po yung during EDSA 1, may mga taong pumasok ng Malacanang. That was already when Marcos pa. Oo. And the part na tayo noon ng Aquino administration, paano or ano yung response? Wala pa Aquino administration. Wala pa. Anong response ng when there was news that Marcos already left, tsaka yung mga gwardiya, pinabayanan nila Malacanang. So pumasok na yung mga people power groups na malapit doon sa Malacanang. Kami ng wife ko, hindi kami nakapasok. Kasi puno na eh. Traffic was already crowded all the way to Malacanang. Kaabot lang kami towards malapit doon sa Guadalupe Bridge eh. Pero hindi na makapasok ng sakyan. Puno na talaga ng tao. Galing na sa Cubao. Wala talaga eh. Pasko na. Marami na nauna doon. Some of these were people living nearby. And those who were probably given the information earlier to safeguard Malacanang, given by Fidel Ramos or Enrique, to be there to safeguard Malacanang. So, nauna sila ron. Marami na samantala yung mga kaya agad na protektan Malacanang from the people. So, ganun lang, wala talaga yung administration throughout. Starting sa Aquino administration, you became part ng Aquino government as a cabinet secretary, then tuloy-tuloy yan kay President Ramos, then naging member kayo ng Congress. During that time, nag-figure out pa ba sa mga naiisip nyo na alala yung Menjola? I mean, nandun na kayo sa other side of the case. No, actually, marami kami ganyan eh. Hindi lang ako eh. Some of them been active in administration of Poli, administration of Perap, administration of Gloria. Diba? One person I can easily remember is Boy Morales. Diba? Yes. He was also released went underground. Marami naman, you see at that time, most of the so-called cream of the youth were actually engaged in activism. So by the time that they would be 30, 40 years old, they should be ready to handle responsible positions. And if you cut them out, if you will not get them, na hindi naman sila loko na, hindi naman sila rebelde na, eh mawala ka ng mga talents mo. So, kadami yan nasasama sa administrasyon, like Cory.
Cory restored democracy. And at that time, it would be unthinkable kung gusto ka ni Cory Kunin to refuse. Because this is to rebuild democracy in our country. You know, Marcos ruled it as a dictator. Daming mga maling batas, decrees. So sinabi ni Cory, tulungan mo ako, Ruben. It's very difficult to, even if we knew that we were fighting also Hacienda Luisita at the time, di ba? Reform, we wanted Hacienda Luisita to be parceled out. Eh, pag tinawag ka ni Cory, tulungan mo siyang restore ang democracy and restore ang confidence ng workers, government. Hindi naman ako rebelde na. So, tutulong ka talaga. And then Ramos was our nemesis then as vice chief, Grabe ang tulungan mo ako rito, let's have peace, etc. We work for peace in Mindanao. You'll be my executive secretary. It's very difficult to refuse that kind of offer. I have confidence in you. Siya naghahanap sa amin, siya ang mga bata niya ang pumapalo sa amin sa demonstrasyon. So, yung mga bagay na yun, nare-recall nyo habang kinakausap ka? Ito yung nag-aalap. Sa maraming situation naman. Kukwentuhan kami ng President so, na-mention dito sa Ramos. conversations. Sabi niya, matagal na namin tayo pinag-aalap. Dito lang ka pala. Magkakasama pala tayo ng bandang huli. Di ba? Sila Balueg. Si Miswari. Di ba? Minsan nakita na kami si Miswari, Balueg. Ako sa Malacanang. So, nagbalitato. Sabi ni President Ramos, ligay, magbalitato tayo. Dahil tatlong ito ang pinag-ahanting ko, ako general. Ngayon, sama-sama kami dito sa administrasyon ko. So, just. But then, of course, hindi naman pwede yung like tape recorder that you can rewind and erase. It's always there. One time I talked with Darius Condo. So niya, hindi naman pwedeng i-rewind natin. I-erase natin lahat. Yung natutunan natin, we were activists as students. Andiyan pa rin yan, and we'll always be there in our consciousness. And yun ang magiging giya natin siguro sa ating mga pagpapatakbo naman ng affairs ng gobyerno, affairs ng business. So, importante rin yun na matuto ka, pero looking back to me, kasi there was a time I had to give up my ideology, which is communism, Marxism, Leninism. I thought that it was really wrong. Something was wrong in the ideology. And I resigned my party membership, all my party positions. I said, I don't believe anymore. There's something wrong. Eventually, hindi masusustain yung lack of freedom. Lack of personal initiative sa mga communist countries. So I visited several communist countries in my activism days when I was member of the Communist Party. Talaga hindi pwede. Mayroong pagkakabali, the lack of personal freedom and personal initiative that is so centralized. Hindi po pwede talaga. Talagang maglalag behind the society. And so, what happened after another 10 years? Collapse of the Soviet Union, collapse in China, Eastern Europe said, okay, we liberalized markets, we democratized, etc. So, naiwan na lang dalawang matigas, di ba? North Korea and Cuba, but what was happening to them, both are very poor countries, pero hindi pwede. Hindi pwede. But you never regretted your activism To me, it wasn't really a waste of time. I learned a lot. I learned a lot. And, but then, ang regret ko dyan is so many lives were lost for an ideology that will not work at all. It doesn't work. Pero nung time na nandun kayo at nagpuprotest Wala yan. Walang duda yan. Walang duda yan. We're willing to give our lives for that idea. And, curious lang ako, sir. During that time, parang walang, before your generation, walang mas naunang generation na parang yung paging model na anong mangyayari sa student movement later on. Marami naman na model yan kasi during the
30s, before the war, marami naman estudyante who were involved in national issues. Yung mga Wilsons, Kasuan, you know. But then, interrupt ng war. Ayan, interrupt. The radical movement, the communist movement was already initiated very strong at that time. So, na-interrupt yan. In the 1950s, we wipe out ang Communist Party, actually, with the arrest of all the Politburo members, the ROC, etc. So it took a long time. But in the 60s, nag-umpisa na naman, maraming tao na hindi naman na-arresto. Mga intellectuals, especially sa UP, nag-umpisa na naman sila. Marami sila dyan. And you were part of that generation. Well, ako, estudyante lang ako. Yung mga professor ko pala, yung mga professors pala, Sino yung naalala niyo mga professors na? Si Dr. Nemenzo became president of the He was a communist. He was the one who brought me in. Who invited me. The other communist there was William Magallona, Alex Sublo. Undersecretary of Foreign Affairs before. No? Sila naman nag-imbita sa akin. So, professor ko yan. Joe Maciso was teaching. Ang dami nila doon eh. Kuyugan was identified. Mahulo was identified. You know, these were the intellectual giants of the UP at the time. You know. Hindi nyo ba na-sense na there is something distinct with your generation? May something distinct or something? Wala naman. Kasi at that time, we thought that it was really just because of the world development, situation in the Philippines, you know. Diyan nag-galvanize ang sentiment mo sa student. Then there were these people na in UP who would develop you to a direction, towards a direction that they thought dapat mong puntahan. So initially they were engaged in teach-ins, philosophy clubs, whatever. Sign to read a report, etc. It's a small group of students. A professor. So they developed ka na doon. Look back, they were really gearing me to become one of them. Kasi wala, si Kuczynski. Then i-assign sa'yo si Hegel. Palapit ka ng palapit. After Hegel, Marxism na eh. Dialectics na gamitin mo eh. So, nakala mo noon, pero intellectual pursuit lang eh. Pero they were purposely, I think, thinking back about it. Purposely driving me towards that ideology. And I went along, until I was already discussing Marxism, studying Das Kapital, dialectical materialism, historical materialism. Really, nile-lecture mo na sa probinsya rin. Nile-lecture mo sa probinsya? Oo, ito mo na sa probinsya yun. Magagawa. Diba? Even before you can be a party-carrying, card-carrying communist, nile-lecture ka na. Ngayon, pag naisip nyo, nabagit nyo kasi kanina na during yung heyday and student activism and demonstrations sa Mindoro, some demonstrators died. Ito yung part ng generation nyo. And looking back to these people who have died during those demonstrations, do you think they have died in vain? Hindi naman. Some were, some reforms were actually forced by the activism there. Like U.S. bases are gone. These were the targets of activism, the youth, peasants, and the workers. There's a presence of the U.S. here. With that, napadali ang pag-alis ng mga Amerikano at hindi na nirenew ang treaty. It probably otherwise walang ganung activism. Maraming buhay na wala doon. Ay pag-iisipan pa ng Amerikano at pag-iisipan pa ng Pilipinas yan. Nakukontinue yan. Kahit na malapit na mag-end yung lease agreement. Pwede na ba i-renew yun? Diba? And pangalawa, nagkaroon ng mga batas na agrarian reform. Even if it was really started by Marcos, but it was started by Marcos because of the activism also. The peasants were already really involved in
demonstrations, and even in guerrilla warfare. The way to stop that is to promise them land. And somehow, that promise of Marcos, land reform of Marcos, removed the militancy of the peasants. Nabawasan ang militancy of the peasants. So, most now, you'll find na nasa iba ka pa, the marginalized peasants and mostly students. So, pero yung mga peasants na bigyan ng lupa, they were happy with their land. Dito na kami, hindi na kami mamumundok. Sasakahin na namin to. Di ba? Ibinigay na sa atin, nakuha na namin ito, piniglalago namin. Sasakahin na namin to. And then the workers naman, wala na rin ng militancy. Kasi tumama sa sweldo, sa ngayon, kakaunti na welcome. So, ganun yan. Ganun lang pagbabago. Very important changes also in society and in government policies. During your time as Executive Secretary, was the Ramos government na nag-worry ba siya sa kahit anong demonstration going on in Mindanao? No, we did not worry. Actually, kay Ramos, walang masyadong maraming demonstrasyon. Wala naman talaga kami naalala. Except during the APEC meeting here, nasusubi kami na nila. Yun lang, pero kakaunti yun eh. So, hindi siya concerned ng administration? Hindi, we never had that problem. I don't remember having that problem. So, na may mga demonstrasyon. Wala eh. Una siguro, tapos pa lang ang parang ni Cory, still doing saka, I'm proud of the Ramos administration naman. Walang masyadong pagkakamali. Ramos handled the situation very well. Hindi naman siya gumamit na strong arm. In fact, he was the one really interested in peace in Mindanao. So, he was the one who signed the peace agreement with Missouri, which I was the main broker naman. Si Missouri was my best friend. And we both went underground at the same time. Marshall was declared. But he went to Mindanao and started his war. Ito na was interesting. Nakita kami after 20 years. Ngayon, hindi siguro makaalis na makikita niyo sa TV o sa dyaryo, this very young student, nakikipag-confront sa police o nagde-demonstrate. Anong naalala niyo? Anong naalala niyo? Of course, lumagayon yan. There was a time na ako rin ang kasama dyan. Di ba? Of course, this is really part of the growing up of young students, you know. At meron pa silang paniniwala na nirespeto ko. Naniniwala pa sila sa Marxismo. Ako hindi naniniwala. At marami ng tao hindi naniniwala. It was born and it was nurtured. I don't believe anymore. So when I talked to Joma Sison in Netherlands when I was executive secretary, sabi ko, ikaw na lang, Joma, naniniwalang tama kayo sa Pilipinas. Sabi, nagkamali daw kasi ang implementation sa Soviet Union, China, and elsewhere. So ikaw na lang pala tama. Lahat na sila nagkamali. And yet they were dedicating all their lives thinking about a society that's based on socialism, communism. And yet you said, nagkamali. So maniniwala pa sila dyan. I let them believe that because that's also my own mistake before. But later on, pala talaga tama eh. You know, compare all the countries before at the time. I was comparing South Korea and North Korea. At the time, di ba tapos sa Vietnam War? I was comparing South Vietnam and North Vietnam. Comparing all the countries in Eastern Europe with England, with France, with the German, West Germany, and all the others. They were all progressive. Buti ng bulan pa. Samantalang sa Romania, Albania, Bulgaria, Yugoslavia, Czechoslovakia, even the Soviet Union, napakahirap ng buhay. Diba? So something must be wrong, you know. Something must be wrong. Paano kayo dinil ng party nung sinabi niyong tama na, ayoko na? Ay, wala. So I don't believe anymore. You have to respect me. Kasi I handled very many sensitive positions in the party. I know the secrets of the party. I bargained with them. The whole leadership. Let me go. And all the secrets will be in my grave. I'll not reveal your secrets.
our secrets with her. But if you try to kill me, politically or physically, make them fast. Make it fast. Because if you will not succeed, I'll tell all the military, tell them all our offenses. Tapatan naman yun. Alam mo kung saan nyo binaon yung mga taong yapatay nyo. Yapatay natin or whatever. Tuturo ko yun. Pero huwag nyo akong gagalawin. Ako lang, ayaw ko na. Hindi ako naniniwala na eh. Hindi ako naniniwala. Ako naniniwala pa kayo. Tuloy ninyo. Pero ako hindi naniniwala. Pabayaan nyo ako. The Kevin Tan talagang being also nag-iisip, nagbabasa. Nag-iisip ko, what's wrong with socialism? I've been to many countries in Eastern Europe, in the Soviet Union, in Cuba. Did you try to convince other members of Hindi na. Just let me go. Bahala na sila. Kasi if you try to convince, they'll really fight you. Tatarget ka niya. Pero pag, ang term dyan nung araw, mananahimik na ako. May mga anak na ako, nag-aaral na. My wife was an instructor in UP, libre ko sweldo. But importante, hindi na ako liniwala sa paglalaban ko. Sayang ang buhay na natin na. Sa mga anak nyo, may sumunod ba sa inyo? Sa student Hindi leader? naman, not that or nag-participate? intense. Oh. Pero yung second daughter ko sa UP participates, yeah. That's all. Hindi nyo naman pinagbawanan? Hindi naman. Hindi naman. Naniniwala sila, but not to that extent where I went. I mean, being a dating student leader and we held sensitive positions sa Communist Party and sa government as well. And ngayon, halos nahawakan nyo ng powerful and sensitive position sa government. Will it ever be possible na mawawalan ng taong magpuprotesta sa Mindoro? Hindi Hindi mawawala yan Protest will always be there. At kailangan ng society and checks and balances. Anyone in government would like to know where this is wrong, but whether it's doing wrong or not, whether his policies are good or not. That's also one way of checking with our leaders, with our government. Kung wala na yan, it would be like Russia before Soviet Union before. Di walang welcome workers, di walang demonstrasyon, di ba? So, yung communist leaders, they can abuse it. Hawak nila lahat ng dyaryo. Kung anong gusto lang nila palabas, dyaryo, yun lang. So, wala nang check. So, hindi po progreso talaga. The electrics today, di ba? Thesis, anti-thesis And this anti-thesis, and then there's a synthesis, which is always better than the two. So, ganyan talaga eh. Kailangan may opposition to improve situations. Kung wala yan, wala eh. Wala mangyayari sa mundo eh. And going to the other side, sa side ng government, do you think how should the government respond sa mga ganitong protests? We have to listen to the dissenters. We have to listen to the protesters. Because hindi naman mali talaga eh. Hindi naman, kung dito ka na eh, hindi pakinggan yun eh. Marami naman tama doon eh. Talagang maaaring tama. Tama sila. Kaya pinaglalaban nila yun eh. And you have to treat them like part of the whole system. Don't treat them as outside society. Treat them as part of society. In fact, they're doing that because they want to improve that society. The protesters, the demonstrators are doing this because they want to improve our country. Kung hindi lang gagawin yun, wala mangyayari. So, they should be treated with respect, but they should be treated as part of the whole society, not to just drag them out or kill them. Listen to them as they say things that they believe in, and for all you know, they're right and you're wrong. Yun ang attitude ko eh. Okay, sir. Sige. Thank you very much, Okay, Senator Jun. okay.